Minsan sa pag-aalaga po ng manok ay nakakawalang gana po talaga, lalo na po pag wala tayong order. So ngayon po sa ating incubator walang laman talaga na itlog, so hindi tayo nag-load. Kahit may pagbibilhan tayo ng mga itlog po na fertilize, ay hindi tayo nag-load, hindi tayo bumili kasi nga walang order. So ito yung masisiyo po na hybrid po mga katambayan, na kinuha po natin sa isang kaibigan po. Yan, mga malalaki po yan. Kung ikumpara mo yan dito sa bayan niya po na Pisa. Ito yung ating mga alagang manok. So yung sisiyo na ito ay palakihin po natin at gagawin po natin yung breeders. Mga heritage po ito, cross heritage. Pero yung sa kabila talaga ay yung mga klase po ng manok na malalaki. So nabili po ito ng ating kaibigan na pinalagaan dito, nag-alaga o aalagaan natin. Kung nakikita niyo po mga katambayan, halos ng mga naiwan sa ating mga manok po dito ay puro lalaki. Ito po yung mga naiwan po sa atin o mga sobra po na kinuha sa atin. Yung mga babae kasi nito na kasabayan ay na-ibenta po natin. Ang pagpresyo po niyan ay dapat taasan nyo po. Gaya po nito, yung kinuha lang sa atin puro babae, o yung lalaki na naiwan ay nawawalan po ng value kasi walang pares po na babae sa atin. So pag nagbenta kayo, taasan nyo po. Yung gaya nito mga kalaki o mga kasabayan nito, ibinenta natin ng tag 400 per head. So yung naiwan nito, maaari po itong maibenta po natin ng per kilo. Pero sa ngayon hindi na natin ibibenta na per kilo yung mga lalaki po natin. Palalakihin na lang po natin kasi kaya pa naman po natin natustusan yung pagkain. So yan yung kaibahan po. Pag meron tayong budget talaga, pwede po natin palakihin yung mga malalaki o mga lalaki. At kung wala naman po, ibibenta po natin ng per kilo para hindi po tayo malakyan ng gastos. Hindi po kasi yan sa breeder. Sa atin, walang problema po kahit marami yung tandang. Kaya man natin tustusan yan. At yung mga na talaga naiwan dito, na taata, dalawang babae. Halos lahat lalaki, nasa 15 ata. May mga iba naman natin na mga manok dito na nanghihina, kinain ata ng hinabol ng bayawak. May tigakain dito po na predator. So yan po yung ating hulihin. Sa ngayon ay mahirap po talaga hulihin. Yung mga naman po natin, pabo, nung nakaraan talaga na mahina po ito. So, napakahirap po pagalingin ng pabo, kaya pinakawalan ko na lang at pinainom po natin ng Panamog Sporte kaplit. At ito po nakaka-recover naman po. May mga kunting sipon pero madali na lang po to pagalingin kasi nga yung sa panahon natin ngayon mainit. So yan yung gusto at mabilis po gumaling yung mga alaga po natin pag panahon ng tag-init. So ito na lang po natin ito, kumbaga araw lang po yung hintayin natin para gumaling yung ating mga alagang babo. At saka may mga manok dito na may sipon din. So yung tubig na lang po nila ilalagyan po natin ng Panamog Sporty powder po, para sa ganun ay makarecover po sila, makainom po natin bacterial. So ganun na po yung mga diskarte po natin dito. So sa atin ngayon nalulungkot po tayo kasi wala tayong mapagkunan po ng mga breeders. Maghanap na lang po talaga tayo. So ito yung isa sa mga ayaw ko po, na maubusan tayo ng breeders. Mahirap po pag wala tayong breeders, wala tayong masyadong kita, lalo na po na mas mabilis yung bintahan ngayon, mas laki yung kumbaga mas marami pong naghanap po sa ating mga malalaki ngayon, kaya kailangan talaga natin na may breeders po tayo dito sa ating manukan. Yung sa sisiw natin katambayan, pwede na talaga natin kunin yung flooring po kasi madumi na, at since yung panahon ngayon mainit, so walang problema po nakunin natin yung flooring. So ganun na po yung isa sa mga tandaan po natin pag tayo po nag-aalaga po ng sisiw. Pag malamig yung panahon, pwede talaga buong buwan palit-palitan natin yung flooring po nila. Pero since ngayon ay mainit po, El Nino, kailangan po natin palitan po yan, o kumbaga pwede na po kunin kahit kalahati lang po ng flooring yung iwan po natin, yung kalahati open na po. So ganun na po yung mga isa po natin sa mga kumbaga tandaan
kumbaga mga obserbasyon natin. So, sa pag-alaga kasi ng sisiw, dapat tingnan nyo po yung, tandaan nyo po yung mga panahon po ng tag-ulan at tag-init. At pag nagkaroon na kayo ng experience, ay talaga malalaman nyo na po kahit kahit sa tingin nyo pa lang, ay alam na po natin yung sisiw na dehydrate at yung sisiw po na nalamigan. So, ito sobrang init na po, so kailangan na po natin tukunin yung flooring. Ito yung ating manok kasi naubusan po sila, ubos yung pagkain pagdating natin dito. So, ganun na po. So gaya po dito sa kabila, kahit wala na pong ilaw ay wala na po problema at walang flooring yung ating kulungan. So ganun lang, basta mainit yung panahon, hindi yan problema, hindi yan basta magkakasipon, magkakalami o malalamigan, dahil nga na po talaga, kumpleto na din po sila ng balahibo. Napakabilis po lang lumaki dito katambayan. Iwan ko lang kung anong klase po ito, hindi na lang po kasi sa atin ito mga katambayan ng isa po natin kaibigan. At ayun, alagaan po natin at titingnan po natin kung ano po yung resulta nito. May mga naked neck naman po na mga sisiw dito, malalaki po talaga. Walang pili ang mga manok na ito ng pagkain. So yung kagandahan, lagay lang po tayo na intenso plus po para electrolytes po nila. Normal po talaga sa pagninegosyo ng manok na hina yung ating bentahan. Konti lang yung benta o mabibenta natin sa isang buwan, minsan wala pa nga. So sa akin po, naranasan ko na po yan. Kaya dito sa ating manukan, kung mahina talaga yung bentahan, hindi po ako nagpapapisa. At isa po sa kagandahan, kung halimbawa may breeders ka, maganda rin naman po na magbenta po ng itlog po ngayon na fertilized eggs. Pwede din naman po yan pang table egg. Yung atin ngayon sa merkado, yung puti na itlog, nasa 200 na po to 250 per tray. So kung halimbawa na mabilis o malakas yung itlog natin, production sa ating mga heritage chickens, lalo na po sa panahon ngayon na mainit, ay pwede po natin ibenta po yan sa ating mga kapitbahay, sa ating kapamilya. Para sa ganun, meron tayong pagkunan po ng pagkain po nila. Ibenta natin yan ng 250 per tray. So okay na po yan, lalo na po pag brown eggs. So yan yung kagandahan po kung halimbawa humina yung ating bentahan. Isa din po sa mga pinagsisihan ko po sa pag-aalaga ng manok ay yung hindi pag-aalaga po ng native chicken ngayon. Kung halimbawa kasi na humina yung ating heritage chickens, at least meron tayong pambato po, pangbenta, na kung saan palaging nabebenta yung ating mga native chicken na pangkarne. Ayan yung kagandahan sa native chicken, na walang hinto po yung market. Kumbaga palaging merong market yung native chicken. Pwede naman tayo na magbenta sa tabing daan, sa kapitbahay natin, o kahit sino pwedeng bumili po ng native chicken. So sa akin, wala po tayo kahit isa ngayon. So baka sa susunod po, pag-isipan din po natin na maglagay po ng mga native chicken po dito sa ating manukan. Dati naman meron tayong native chicken. Ito yun nga lang, hindi rin po nagtatagal na ibebenta din po natin. So yan po ang isa sa dapat ninyong tandaan, na pag tayo nag-alaga, mas maganda rin po talaga na meron din po tayong mga native din po para dual yung ating kita. At meron tayong extra income sa ating manukan. Hindi lang puro heritage yung ating pwedeng pagkakitaan, kundi pwede rin pong mga native. Subok na po talaga yan. Kasi sa mga kaibigan natin dyan, kung maaaring mag-alaga rin po tayo ng native chicken. Ang kagandahan din naman po kasi sa native chicken, hindi po mapili po yan sa pagkain. Kumakain po yan ng mga corn bran, tahop, o palay, mga ganon. Walang pinipili. At pwede din sila na padalahin sa kanilang mga sisiyo. Sila yung mag-alaga, yung inahin po. Hindi na po natin kailangan ng incubator. So yan yung isa sa mga advantage sa pag-aalaga ng native chicken. At yung bentahan naman po, nasa 250 per kilo talaga yung bentahan dito sa Jensan City. So kahit pa paano, may kunti kang kikitain. So yan lang po yung mga ganapan sa ating manukan. At sa mga nanood po ng ating mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon,
sana po ay consider nyo po na i-subscribe, i-follow at i-like yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin dyan si GR Magsayo. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.